sabi nga nila, every man success, di ba? Behind that is our women, di ba? Ang misis ko, siya talaga ang sa timplado lahat dito. Ako'y tiga-tikim, tsaka tiga-daldal. Oh. Thank you po. Uy, salamat po. Sa mga ano ba, sa US ba, may sa inyo, sa lugar nyo, may Filipino food? Hindi ganito. Hindi ganito, no? Saan? Okay po. Tita, salamat Hey, thank you. Business never sleeps, you know? Yeah. Thanks, man. Thanks for being. Okay. Thanks for bringing good food. Amazing food, by the way. That food turns into this brain that shakes the deal. Thank you. Pag every Sunday, dumadalo kami dun sa biyanan ko, ng kasama ko, misis ko, sa yung anak ko. Nagluluto siya, pag iinom kami, nagluluto siya ng isaw. Nilalagay niya sa skewer, sa stick. So ngayon, nung umatin kami ng Taste of Manila, dahil nga Taste of Manila, walang ano doon, street food. So nagka-map kami ni misis na, uy, sali tayo doon. Hindi kasi kami makapag-join doon dahil mahal eh. Lahat, may tent, may cooler, may rep. So kasama ko yung mga kaibigan ko at yung kasama ko sa trabaho, si Acer Cruz, sa kayong asawa niya, yun, sabi ko, tol, tulong tayo, kasi wala kami kapital eh. So, pero ito yung concept ko, ito yung naisip namin. Oh, sige, okay yan, ako gagawa ng ganito. So, syempre, idea, brainstorming, pati yung biyanan ko, father-in-law ko, kasi sinama ko kasi wala rin kaming pera, pati yung si Bea saka si Ian, yung brother-in-law ko, kasama yun sa kanya yung tent. Ayun, nag-umpisa kami doon. Kasi hindi siya talaga sustainable eh, summer lang. Kaya kami ni Mrs. ang nag-continue since na parang passion namin, sugal namin, sige, baka tsamba nga lang. So tinry namin nga in 2017. Nandun yung dream namin eh, yung goal namin na balang araw, yung na-predict namin na etong street food. Kita mo naman ngayon lahat may street food. Pero iba yung expectation sa reality. Na expectation mo na parang festival, madaming tao, madaming customer. Pero yung reality po siya, meron ka pa palang babayarang mga, di ba, hidden costs. Kaya pinaka-challenging sa amin yung first 1 year. Sa Pilipinas, manager ako sa Chowking, may 6 months ka doon culinary. Batch 146 ako doon, mga ano doon, kakilala ko. Bago ka mapasa doon, kailangan may 6 months kang training sa culinary. Mga luto, kasi ikaw magluluto ka rin doon eh. Kailangan alam mo eh. So yun ang background ko sa culinary. Ito, lalagyan ko pa ba ng ano, ng mga daon ng laurel o okay na to? Ready na to, ano? Dala mo lang ang Suka lang. Ito, tastes like home. Kasi talaga, ang ano talaga, point talaga ni Mrs. Ito yung tinatawag ng lutong pagmamahal. Na nagluluto siya, nagtitimpla siya, lahat ng timplado dapat approve sa akin at sa mga anak ko at sa pamilya namin. Kaya taste like home, aside from way back home sa atin, dapat approve para pinagluluto niya yung mahal niya siya. Ito yung ano, father-in-law ko, nakinikwento ko. Na pagpupunta kami sa kanya, nagluluto siya ng mga isaw, yan, doon. Hanggang kasama namin sa festival yan. Bali, ito ang ano natin, ang pork isaw. Templado ng asawa ko. Yan, so ang quality nito, pinagkaiba nito compare sa iba, syempre may pagmamahal. Ayun, yun eh. Bago natin ituhog yan, syempre pinapakuluan natin yan. Napakuluan natin yan ng matagal. At nilalagyan din namin ng mga iba pang pampalasa. Para talagang may ensure namin yung quality ng isaw. Yan yung namin, best seller. Quality namin talagang iniingatan namin. Unang-una sa cooking time, at saka yung holding time. Siyempre yung pag-store nito, so dapat hindi siya nasa room temp lang pagkagabi.
Kailangan nilalabas lang namin kung ilang piraso lang na mauubos. Way back 2016, no, mami, no? Ang isaw dati is $70 lang. Isang balde. Sa mga alam naman kung saan naman bumibili, alam naman sa mga Chinese store o sa mga supplier. Ngayon, doble. 180. Sipin mo. Iba yung flow ngayon compare last year. Siguro maybe yung inflation, recession, and even sa mga festival din. Iba rin eh. Yung tao pigil sa pagbili. Siguro syempre essential mo na bibili nila, 'di ba? Mga bayad nila sa renta or sa insurance compare sa 'di ba kumain sa labas. Kaya hanggang ngayon yun, andun pa rin, dadasal pa rin kami. And nandito yung katulad nyo, mga Filipino community na tumutulong pa rin at sumusuporta sa Eskinita. Maraming sacrifice eh. So unang-una sa mga bata, syempre, may mga maliliit pa kaming bata, may maliliit pa kaming anak, so minsan yung hindi namin napofokusan. Ngayon ko lang nalaman yung anak kong panganay na hindi pala marunong magbike. As a grade na siya nun, grade 7 o 6. Pero nung nagkaroon ng pandemic, nagkaroon kami ng oras eh, di ba? Walang trabaho. So medyo naiyak ako na para bang, di ba, ito pala yung pagkukulang natin yung oras. Masyado tayong focus dito sa trabaho natin. Di natin napofokusan yung bang oras na dapat na ilaan natin sa kanila. Pero yun pa naman yung pinaka-importanting bagay eh. Kasi hindi mo na mababalik yung oras eh, di ba? Marami kaming na-discover na lang lately na in the past years na sa health ng anak namin na hindi namin nakita, katulad ng malabo na pala yung mata kasi wala kaming panahon para sawayin sila na wag mag-gadget. Pero di ba, gawa nga ng busy namin, gusto na lang na rin namin magpahinga, pinahayaan namin. Ang solusyon namin ni Mrs., mag-close tayo ng 2 days. Yung isang araw, pamimili at relax natin. Yung isang araw is sa family. Pero dapat kasi, kahit struggle kami, dapat open kami, 7 days. At least bago mag-close ang store or after ng close, may me time ako 10 minutes yan. Pasalamat, thank you kay God. Siya pa rin eh, tol. Nakakaiyak yun eh, dahil to the point na gusto na namin talagang i-give up yung business. Meron kaming gusto mag-invest sa amin. Pucha pare, kami, humiliate kami talaga. Wala kayong kinikita. No, real talk ba? Sinampal sa amin. After nung meeting namin, talagang iyak misis ko, iyak rin ako. Sabi ko na lang sa kanya na kaya natin to. Huwag i-give up. Diba? Kasi wala, nandito na tayo, continue natin. Hanggang sa nalagpasan na namin yon. Ito naman pandemic. Tumatawag ako sa kapatid ko sa Pilipinas kasi vice president ng bangko yun eh. Sabi ko, paano ba mag-file ng chapter 11 o bankruptcy? Dahil wala eh, kasi struggle pa noon eh, April 30, March, April 30, walang tulong ang government, nothing. Di ko na alam kasi left behind ako sa rent, left behind ako sa mga bills ko, 'di ba? Talagang nandun na, nakagano na lang ako lagi. Eto, bangkong to, dito ako lagi. Katingin kung paano, dadasal ako. Talagang miracle happens eh. Yun, sinuportahan tayo ng mga kapwa natin Pilipino dito. Salamat naman sa awa ng Diyos. Hanggang sa, yun na nga, nakarecover, na-suportahan ng mga Pilipino, hanggang sa may mga tulong na ng government. Lagi ko kasi sinasabi sa mga anak ko na etong ginagawa namin, it's not about money or fame. It's about legacy na may iwan natin. May iwan ko pag wala na ako dito sa mundo, na maalala nila yung ginawa ng tatay mo, ng family natin, na nakatulong tayo sa mga ibang mga Filipino dito, na pasaya natin sila. Sometimes nga tol, sabi ng anak ko, 10 years old, no, daughter ko, sabi, Daddy, why you always having festival? Why you have kasi nga, di ba, wala na naman kaming time. Why you always joining festival? Sabi ko,
sa daughter ko, sabi ko, Tagalog kasi naiintindi Tagalog eh. Sabi ko, anak, kasi you know what? Sabi ko, look at daddy, kaya na tayo nagwo-work kasi meron tayong mga worker na umaasa rin sa atin. 'Di ba? Kung wala kasi tayong work, paano tayo natin matutulungan din yung iba nating worker na kailangan din nila ng money? And the same time, tayo, paano tayo kakain every day? Kaya nga pare sa sombrero namin, dugot pawis eh. Blood, sweat, and tears eh. Talagang pag kami ganito kang business, still planting the seed pa rin kami. Wala pa yung harvest season eh. 'Di ba? So, yung delayed gratitude lagi. Pare, birthday ko, birthday ni Mrs., Pasko, New Year, wala kami. Kasi kailangan namin i-serve yung mga tao na mapasaya dahil, 'di ba, kailangan nila ng pagkain. Gusto namin makasama ang eskinita sa barbecue nila sa pagkainan nila tuwing Pasko. Hopefully, yung tinatanim naming seed, 'di ba? Balang araw siguro may aanihin kami. Basta yung siguro yung maalala nilang memory na about eskinita, 'di ba? Hindi naman ako pumunta ng Canada para maging mayaman at popular eh. Nandito ako para sa mga anak ko, sa future nila. Hindi para sa akin eh.